Ayan. So guys, rinig niyo po ba ako loud and clear? So please type on nga po dito sa ating chat section. Ayan. Okay. So weekly session na naman natin ulit guys. So supposed to be last week Wednesday we have a session, yun nga lang 'di ba? I think busy yung iba and walang naka-attend. But anyway, ginaganap po natin itong weekly session natin every Monday and Wednesday every week po. So ano yung reason kung bakit natin kailangan gawin yung weekly session? Para ma-update po yung mga trades nyo at yung mga panibagong learnings po natin na pwede po namin maituro sa inyo to become a consistent and profitable trader dito sa forex and crypto market. So kung mapapansin natin guys, last week talagang ano yung napansin nyo kahit dun sa live trade natin, 'di ba na talagang si gold bumulusok pataas at hindi na nga siya bumaba, 'di ba? Okay. So sa mga buy, congrats po dahil still ongoing yung pag-akyat niya and there's a possible na pwede pa po itong umakyat dahil nga doon sa sinesend nating fundamental analysis, 'di ba? Na this is the reason reciprocal tariff na still implemented by Donald Trump administration. But right now, the the movement of gold still on bearish momentum in a lower time frame like 1 minute and 5 minute. Kaya nga nagbigay tayo ng sell signal but almost hit yung SL natin, but we are looking on a 15-minute time frame naman yan. Okay. Ayan, so unahin natin, kamusta naman yung mga trade nyo guys? So yung mga nagla-live trade dito sa atin, nagla-live or demo, kamusta naman? Nag-profit ba or nagkaroon ng malaking drawdown? Ano sa tingin niyo? Kasi last week may mga student tayo na nakapag uh, withdraw ng kanilang profit like I think 300 US dollar ba? Ayan. Ayun, maganda yung Monday. Okay. At least kasi guys, ang focus po natin dito is on your real trading account. Sa inyong trading account tayo nagfo-focus. So kahit hindi niyo i-follow yung signal, okay, ayos lang po 'yon. So magfo-focus lang din po kayo dun sa inyong trading account. Ulit-ulitin po natin, capital preservation. So kahit ako nga rin po dun sa ating copy trading account, sa mga nakakopy sa atin, nagkaroon din tayo ng at least 13% drawdown dahil nga kay gold yung tinitrade natin. So nag-change tayo into Euro USD. So may mga nakakopy trade po sa atin dito, no? Ayan. May mga nagtatanong, natatakot, no? Ayan. Don't worry, naka-manual trade po tayo. So, ibig sabihin kapag manual trade, ayan, fully monitor at syempre ako yung nagti-trade, 'di ba? Kapag nag-loss ng malaki like 50%, hindi natin afford yung 50% na drawdown. Kaya nga hanggang doon lang tayo. Nagse-set tayo ng limit. So kayo, since kayo nagti-trade ng live account nyo, ganun din po yung gawin nyo. Mag-set kayo ng limit. Okay. So ano nga ba yung limit? Yung sinasabi ni coach, ano nga ba tong limit na sinasabi ni coach? So ganito guys, risk and reward ang pinaka-importante po sa lahat. You know how to compute ilan nga ba yung pip target mo? Is it 100 pips or ayan, yung 100 pips ba yung target mo, yung TP mo or 50 pips or kung nag-scalping ka naman, make sure na alam mo yung okay, alam mo yung risk and reward management po natin. So madali lang naman kahit hindi mo na computein yung pips pero at least alam mo na siya. Okay? Ayan. May mga pagkakamali din tayo. Hindi natin maiwasan 'yan as a trader. Pero syempre, every time na pagkakamali natin, doon tayo natututo, tama? Ayan. So, sa akin, yung pagkakamali ko, hindi ibig sabihin na nag-loss ako, hindi na ako profitable trader or hindi na ako magaling na trader. So, it's part of the game, guys. Okay? So, yung pagkakamali natin nung mga nakaraang week is naglagay tayo ng mga sell and naglagay ako ng buy and I mean, I'm sorry. Naglagay ako ng sell entry ko and then suddenly bigla siyang umakyat. Kasi nga we are looking for a minor pullback. At kanina naman yung pagbibigay natin ng sell signal dito sa gold almost hit yung SL. Okay? Pero kung hindi ka takot dahil computed mo na or na-calculate mo na yung iyong area of SL and this is the target TP, wala kang kakatakutan. Okay? Kasi manageable eh. Manage mo kung ilang entry ba kasi the more na mas marami kang entry, posibleng
magkaroon ka ng malaking drawdown or magkaroon ka ng malaking profit. So, ganun lang po yun. The more na mas marami kang entry, the more na prone siya sa risk and then sa malaking reward. Okay? But right now, kung mapapansin natin, I'm looking into 15-minute time frame. I only identify, okay, na-identify na natin yung demand level natin. So nag-retest breakout tayo at ang nangyari, bumalik siya. And right now, ito yung entry price natin. At ngayon, currently, nagda-drop pa siya. So anytime soon, pwede siyang mag-drop once na naging valid na yung breakout niya po dito. So that's why here, retest breakout demand level or yung tinatawag nating support level. So dyan lang tayo nagfo-focus na strategy. Wala tayong ibang ginagamit na indicator or ano pa man, pero at least malaman din natin ano nga ba yung mga purpose niyan or gamit ng mga indicator. Kasi yung mga indicator niyan is a lagging tools at ginagamit ko din yung indicator for adding my confluence. So wala pong masama if gagamit tayo ng indicator or different type of strategy. Pero sabi ko nga, at least focus tayo on our one strategy. Hindi yung jack of all trades. Na ito, alam ko to, tapos, di ba? Ayan. So malilito tayo. Okay? Ayan. So at least computed na natin. 'Di ba mapansin nyo bago tayo nag-start meron akong sell entry dito. So since this is a copy trading account, so kung ano yung position ko, ganun din yung kikitain or magiging loss ng mga nakakopy sa atin. At hindi ko na rin babanggitin yung pangalan. Ay, okay. I think hindi ko na alam pala yung mga nakakopy trade sa atin. Normal lang yung mga losses guys. Okay? So wag po tayong ma-disappoint at wag natin masyadong nag-overthink, 'di ba? Kasi sometimes yun yung natin nagiging problema natin, natatakot tayo, yung fear or nafo-FOMO tayo, fear of missing out, okay? Yung greed, yung revenge trade, mapapanood nyo po dun sa ating full course or sa mga last session natin. It's all about the trading psychology. Yun yung kalaban po nating mga manual trader. Ayan. So, basahin natin yung mga comment naman dito. So, demo profit. At least, practice muna. Ayan. So, tama yung sabi ni Ma'am Conchita, demo, nagka-profit sa demo. Okay? Ulit-ulitin lang natin yung demo. Ayan. Kasi pag okay na tayo, alam na natin yung execution sa demo, na-apply na natin yung mga strategy natin, that's the time na pwede na tayong lumipat sa live trading account. Profit naman, hintay ng mabuo AFG pullback. Ayan. So, sabi ni Sir Eddie, maganda yung kanyang Monday, di ba? At least, kumbaga parang ganyan eh. Ang ganda nung Monday mo, tapos sunod-sunod na yung profit mo this week. Pero sa akin, to be honest, yung mga trade ko last week, talagang nagkaroon ng drawdown. Pero syempre, small percentage. So, ang gagawin ko dyan, babawi ako this week, di ba? Babawiin ko yung mga losses or yung mga losses or drawdown natin. Ayan. Hindi naman kasi pwedeng i-all in natin yung sa isang trade lang, ito nag-all in na ako, almost wipe out yung account ko. Iwasan po natin yan, guys. Isipin natin, ulit-ulitin natin, capital preservation. Kasi pag natuto tayong i-manage yung ating kapital nang hindi nasusunog at nasusurvive, that's the time na parating na tayo dun sa ating success to become a consistent and profitable trader. So what more, 'di ba? Kapag naging funded trader kayo, you're handling a 200 or 100,000 US dollar account. And ang target mo like 5,000, 5% on a 200,000 US dollar. Malaking pera 'yon, 'di ba? Pwede ka nang kumita ng sabihin natin 3,000 US dollar in just 1 month. So not bad. Okay? So up and down lang ang market, guys. Pero make sure na manageable lahat ng mga trade natin. So kung nagkamali ka, i-review mo lang 'yan, ulit-ulitin mong review. Okay? So sa mga review natin, doon tayo natututo, ganito pala, sayang. Hindi ko finalo. May mga instances na ito, hindi ko finalo yung trading plan ko, yung strategy ko, naunahan na ako ng kaba. Ayan. Nauna na yung kumbaga na-trigger ka na kaagad, 'di ba, na mag-entry ng position tapos nakita mo yung signal ko and then late ka na pala nakapag-follow. Ayan. Demo break even, okay lang po 'yan kahit break even tayo kasi pag live account na 'yan, 'di ba? Talagang ganun yung mangyayari sa atin. So currently, ayan, so nag-early close din ako.
nag-early close na ako kasi nga nakafocus na nakafocus tayo dito sa live trading. Supposed to be ifa-follow ko pa rin 'to. May mga level pa ito, may mga level pa na confirmation bago ako mag-sell. Confirmation. Confirmation. Ayan. Na ma-break niya 'to. It doesn't mean na, 'to coach late na ako mag-sell, eh." Pero kung makita mo yung breakout, pwede. Okay. So, 'wag tayong napo-FOMO. Kailangan nating, i-confirm yung mga level na 'yan like this level kung saan pwede pa siyang mag-bounce. So, sabihin natin, dito sa pinaka-low niya, low price area, yan, may confirmation na tayo, nag-breakout. Tapos pangalawang confirmation. So, dito, dalawang yung puwedeng scenario po diyan. Mag-bounce back siya, ayan, sabihin natin, dito sa confirmation tumalbog, tapos bumalik. Okay. Dito sa nilagay nating confirmation here, sa swing low na 'to. Or magse-sell ako kapag na-confirm ko na mayroon siyang breakout. Kasi dito, ano yung reason kung bakit tayo nag-sell? Ditong area tayo nag-sell dahil, ah, tingin natin na babagsak na siya pero nag-fake out tapos bumalik ulit dito. So, nagka-profit tayo. Ayan. So, 'wag tayong papangunahan ng kaba kung tama or mali tayo. So, dalawang klase ulit 'yan, winning or nasa losing, position tayo, guys. Okay. Pero kahit gano'n pa naman, at least kayang-kaya nating i-handle yung, account natin. Okay. Ayan. So 'pag may mga question kayo, let me know. Wala tayong gaanong binatong, signal, for today. Naka-swing lang kasi yung mga trade natin ngayon at may mga nire-recover tayong ah, may nire-recover tayong losses siyempre, 'di ba? Okay. Yung mga taga UAE team natin dito, nandito nandito ba yung mga second, batch natin and first batch? Yung mga first batch natin. Kamusta yung mga first batch natin? Talagang, ilan na yung profit? Nasa 5,000 na ba? Kaya na bang mag-resign? Ayan, 'di ba? First batch UAE. Yung mga second batch natin, medyo kakaunti tayo ngayon, 'di ba? Ayan. Okay, 'wag ka lang susuko. 'Wag lang tayong susuko, 'di ba? Ng pullback. Exactly, pwede po 'yan. Continuous lang. Kasi nga minsan nadi-disappoint tayo kapag may mga losses tayo and busy tayo, ganyan. Okay. Iwasan lang natin na nagiging sugal ang trading. Dahil kapag natutunan na natin everything, profit will follow. Totoo po yan, guys. Sa mga IB rin natin dyan, sa mga IBs po natin, make sure kapag may mga newly registered po kayo, i-assist nyo lang po sila. Siyempre, give and take lang po yan, di ba? You are earning commission from IB and as well, yung kapalit, siyempre, is tulong at pag-guide po natin dito. Okay? So, yun yung other option. You become a affiliate, di ba? Dollars yung kinikita mo diyan, wala kang loss. Pero siyempre ang puhunan mo is yung ano, paghahanap ng client or prospect na gusto mag-start ng forex trading at once deposit, 'di ba? Or nag-trade na, may trading activity, araw-araw may pumapasok. So sa akin yung pinakamalaki ko before is like $500 a day. 'Di ba? Ganun, wala kang ginagawa. Okay? Pero pag sa trading naman, so kahit hindi ako mag-affiliate, pero kung kumikita ka naman on your, trading account, pwede. So, dalawang option mo. Pwede ka mag-affiliate like sa IB or on your personal trades. So, pwede mo siyang pagsabayin. Wala pong masama. I-diversify mo. Ayan. So, kapag magaling ka na, malay mo, di ba, in the future, you will become a mentor or coach sa forex trading. Pero make sure dapat consistent ka muna bago ka magturo. Okay? Dahil, nagtuturo ka tapos hindi ka pa pala consistent, ayan, patay tayo diyan, kaibigan. Okay. Ayan, so excited na ba kayo dun sa panibagong topic natin? So ire-resume natin yung ano, guys, yung, SMC natin, yung fair value gap kasi may nakita ko ditong, fair value gap na ayan, fair value gap ba 'yan?
Okay, yung mga imbalances natin, and mostly ito rin kasi yung gamit ko kapag nagti-trade ako, which is yung pure naked price action. So, ibig sabihin ng naked price action, wala tayong ibang ginagamit na indicator, more on levels lang tayo, like demand level, yung all-time high natin, and fundamental analysis. Ayan. Nasa na dito? Yung FX trade. So sabi rin dito when it comes to fundamental analysis, this is long term kapag fundamental analysis. So sabi niya dito gold price extend and consolidated price move, high rising US-China trade tension favor bulls. Kasi nga counter tariff ni China is for total is 124%. Lahat ng mga import product coming from China. So maapektuhan yan is yung mga small and large businesses sa US at yung global economy na tinatawag. Kaya nga pag may mga global uncertainty or global tensions, global economy tensions, ang mga ginagawa ng mga investors dyan and mostly mga traders din, institution trader, is lumilipat sila into safe haven assets like gold and sa crypto naman, Bitcoin. Ayan, 'di ba? Pati sa forex, 'di ba? Ang nangyari sa forex sa mga forex major peers natin like Euro USD, GBP USD, lahat sila umakyat, wala ka na mukhang parang wala ka ng opportunity na mag-sell tama. Okay, hinahanap mo yung mga sell pero nagkakaroon lang ng mga minor pullback. So yun yung for me, yun yung inihintay ko, yung minor pullback niya na. At matapos na tong tariff para makapag-hold na ako ng sell ko, di ba? Okay? Ayan. Yung sentiments pa rin sa market, sabi dito, global risk sentiments contribute to capping the upside down for the commodity. So, nagsa-sideways siya. Mapapansin nyo nung umaga kung nag-scalping ka, like sa Asian session, sideways siya. Yun yung mga good opportunity na mag-either mag-buy or sell ka. So, kapag nag-scalping ka sa Asian session, nag-buy ka, umakyat, tapos close mo ulit, and then another sell. Okay? Iwasan lang natin, natatad ka rin natin nung, nung daming entry. Ayan. Okay? So, nandito lang yan sa FX Street, guys. Kapag Euro USD naman, ano yung update sa Euro USD ngayon? At ano yung mga news? Wala namang gaanong news. Ganito kasi yung nangyayari, guys. Kapag natatapos yung non-farm payroll, CPI, core PPI, halos wala nang galaw yung market. Gagalaw na ito kapag Wednesday and Friday. Yan. Wednesday, Thursday, and Friday. Forward. Okay? So, sabi dito, US dollar recovery, yan, 1.1300 nag-drop siya sa pinaka-low niya. Okay, still around the US and China trade crisis pa rin. So, apektado rin yung EU economy or European Union. Okay, kasi may mga struggles din po yan, mga yan. Okay? Ayan. Baka may mga question pa po kayo dyan. Let me know sa ating comment po. May mga question pa po ba kayo? Okay, so i-resume natin tong smart money concept po natin. Ulit-ulitin lang natin to. I think sa mga first batch natin, alam na tong smart money concept. Pero syempre, ulitin natin yung review lang natin siya, guys. Okay? Kasi yung mga second batch natin, I think nasa ano pa lang sila. So yung break of structure, if mapapansin natin nung nakaraan, every time na nagkakaroon ng mga break of structure, guys, like this one, kung quick scalping lang naman yung gagawin mo, break of structure, tapos dito ka nag-sell, and then target mo 10 pips, scalping lang naman, profit ka, di ba? And then, wait tayo dito na ma-break niya na naman, additional break of structure. Waiting and timing yung ginagawa natin kapag trader po tayo, guys. Okay? Ayan. So, yun yung break of structure natin. So, kung mapapansin nyo, ang market structure nito, dito, paakyat siya. Okay? Nagkakaroon siya ng market structure shift or yung MSS or break of structure and then another break of structure and then the impulsiveness of the
candle. Magandang gawin to sa mga nag-scalping dyan or intraday trade once you identify the break of structure dun sa previous high and previous low po natin. Okay? So, sino na dito yung nag-apply ng break of structure, guys? Meron ba gumagamit ng SMC? So, sa change of character naman, guys. So, ang market kasi, kahit saan nating tignan na anggulo yan, kahit anong time frame natin na tignan yan, ang nangyayari, nagka-create lang yan ng market structure and then shift. Market structure shift. Okay? So, sabihin natin, this is a 1 minute time frame. Okay? Any time frame, lagyan natin dito. Any time frame. Pero sa akin, mas solid siyang tignan into higher time frame like 1 hour, yan, 30 minutes, 15 minutes. So, ito yung market structure. So, galing siya into a bullish trend. Sinip niya yung mga previous high. Nagkaroon ulit ng previous high. And then, on this area, kung saan siya nag-shift, ito na yung tinatawag nating change of character or change of correction. So, ibig sabihin, from bullish to bearish naman na siya. Kapag ganyan yung naging scenario, na-identify natin yung change of character area, magkakaroon na yan ng continuation ng break of structure to sweep naman yung previous low. Kasi dito, ang sineswep niya is yung previous high, dito naman, previous low kapag bearish ang market or pababa yung market, guys. So, paano mo naman nasabi yan, coach? Okay, so kung titingnan natin dito, into a 15-minute time frame, ayan, break of structure, naswep niya yung previous low, naswep niya yung previous low, at naswep niya again. Ilang break of structure yung nakikita niya dito? Anyone? Kasama na rin yung assessment dito, guys. Ilang break of structure yung nakikita niyo? So, sagutin natin. 3 exactly. So, 1, 2, 3. Okay? Tapos, dito naman is choke. So, bakit natin tinawag na choke yan? Okay? Kasi nga, galing siya sa uptrend and then shift into downtrend. So, dito naman, ang masuswap dapat dito is yung previous high. Another previous high. Boss, another boss, another boss. And then choke. Okay? And then ito, mapapansin nyo to guys gap yan, gap. Okay? Yung gap na yan, yung kumbaga walang candle dito sa gitna niyan, nung itong area na yan. Kapag ganyan, na may nakita kayong gap, if-fail niya po yan or babalikan niya. Baka may nagtanong, slippage, ganyan. Pero gap yan guys. So depende sa broker kasi may mga broker na fully manipulated na talaga, grabing manipulate. Okay? Na ito, opening, mostly opening ng ano yan, ng Asian session. Monday, prone yan kapag Monday Asian session. Nagkakaroon ng mga gap. Bigla siyang tumatalbog. Hindi nagko-continue yung candle. Okay? So, tatlo, tama. So, nagkaroon ng break of structure. So, dito naman, para maging apat siya, another break of structure. So, may nagtatanong dun sa GC ngayon, ano yung sistema ng copy trading. Make sure na nakaregister po kayo sa ating IB affiliate link or yung sa Trend FX Corporation link. And fully verified lang yung ID and proof of address. And at the same time, download lang po kayo ng Vantage all-in-one app. Kung ano yung login nyo po dun sa website, ganun din po sa Vantage app. So mag-open lang kayo ng copy trading account at hanapin nyo po ang Trend FX. So yung Trend FX na yon, yung basic, yung may 16 copier na, ako po mismo yung nagtitrade nun. Kaya wag po kayong mabahala. Kasi kung EA na yung nag-trade or yung robot na yung nag-trade, paniguradong kapag nag-trade yan sa gold, siguradong sunog or wasak na yung account natin. Okay? So, sayang yung mga pera natin. So, ang goal naman natin is long-term and safe po guys. Nakikita po tayong lahat.
Ayan. So habang natututo tayo, nagpro-profit tayo kahit papaano, 'di ba? Okay? So yan, going back, gets naman po anyone yung ating break of structure or chalk. Ito, 15-minute time frame to. Na-identify ko yung break of structure in chalk into lower time frame like 15 minute. So what if naman kapag ano, okay, um, 1 hour ng gold. Pansinin nyo yung 1 hour ni gold. Oh. Ito na yung all-time high niya. Doon sa last week, Friday, di ba? Nag-multiple rejections yung week ng candle dito sa new all-time high. Tapos, nung Asian, di ba, talagang nag-drop siya. Pero magiging confirmation ko para maging tuluyan na yung drop, drop niya or breakout dito ako magre-retest. Mamaya pa naman. Okay? At sino dito nakapag-apply nung ating time timing? I mean yung time, 'di ba? Nung last week nung nag-live trade tayo, 8:30 may news, 'di ba? Tapos nag-upside down lang siya. Pero nung pagdating nung 10:30 or 12, ano nangyari nung 10:30 or 12? Okay? 10:30 or 12, 'di ba? Doon na siya continuous na up or umakyat. Actually, titignan ko yung open position trade ko dito. Ayun, nag-ano naman, for profit naman kahit pa paano. Ayan. Magandang tignan kapag may blue yung ano mo, no? May blue yung account. Okay? Pero pag red, mukhang sumasakit yung ulo natin, 'di ba? Okay. Ayan. Pero kapag nakapag-profit tayo ng malaki, ang saya-saya natin. So, stay neutral pa din, guys. Kapag winning ka, neutral pa din. Okay? Kapag, excuse me, kapag losses tayo, still, okay? Ano pa rin, neutral pa din tayo. Guys, yung mga update natin ng every week session is sa ating VIP record session po, pati yung signal. Sa discussion for discussion lang po yun. Okay? So, isang group lang yung update natin ng signal and mga session na Zoom link. So, hindi po nagbabago yung Zoom link natin. Yun pa rin ng every Monday and Wednesday, guys. Okay? So, magkakaroon tayo ng challenge. So, magkakaroon tayo ng challenge, guys. May price to, like sa demo account competition challenge. So, sa demo account competition challenge, yung like mag-open tayo ng $1,000 demo account. So, sa mga top trader dyan, at sa mga pinaka-highest percentage na makakakuha on this month is magkakaroon po siya ng price po natin. Ayos po ba para medyo challenge yung ano natin, yung magiging competition po natin, guys. Okay? Ayan. So wala naman pong pagalingan diyan. Basta ma-challenge lang kasi 'di ba? Mas maganda kapag may competition dahil nakikipag-compete ka sa mga first batch and second batch student natin, guys. Okay? And mag-update tayo syempre nung banners noon, ano yung instruction, since Vantage or PO Prime yung gamit natin, open 1,000 demo account at iisa-isain po natin yung credential logins para makita natin yung overall. Iko-connect po natin yan dun sa ating MyFX book. So, ano nga ba yung MyFX book? So, ipapakita ko sa inyo yung MyFX book para, ayan, so, stop share natin. Okay. Q&A na lang natin to, di ba? Uh, Hold on lang guys, ah. Okay. Ano po yung price? Yung price, surprise. Yung price natin, surprise muna natin, guys. Okay. Ayan. Ayan. So, surprise muna natin yung ano natin. So, i-share screen ko lang. So, let's say, paano
pag-create ng MyFXbook, punta lang kayo ng myfxbook.com. Make sure na mayroon kayong naka-sign in kayo. Pwede naman yung Google account nyo po, guys. Dito sa MyFXbook, okay, at ito rin yung nire-required natin sa my student. Actually, sa mga previous student ko pa, nire-required para makita nila yung kanilang drawdown, ma-manage nila yung risk at maging aware po sila kung ilan na yung percentage ng kanilang nalolos, and at the same time po is yung nagiging daily nila. Okay, so ito yung magiging task or assignment natin, guys, ha. Lahat po tayo gagawa nito at titignan po natin yung screenshot every week. Ayos po ba sa inyo yan? Titignan natin yung daily percentage. So pwedeng demo or live po yung i-connect natin dito sa my FX book. So sabihin natin, ito for testing lang natin. Christine, one of my student, Christine, demo live. Okay? So dito, nag-open siya ng kanyang 1,000 demo account or pwede naman yung live natin. Makikita natin yung balance, yung equity, yung highest profit natin, yung dineposit natin at yung naging withdrawal. Kasi nga, numbers don't lie. Okay? So what if sabihin natin, ito, mayroong ito sabi natin ito master trader na ako tapos biglang may nag-invest sa or ano, 'di ba? So hanapan mo ng my FX book yung records of trade kung 6 months bang consistent na nagmamanual or EA sabi natin, yan yung una nating hinahanap, guys, kasi nga numbers don't lie. Okay? Yung percentage natin. Going back dito yung daily natin, ilan nga ba yung daily percentage kung nakakapag-generate ba tayo every day ng 1% or 2% a day, 1% every day, okay na nga sa akin eh. Kapag naipon yan in just 1 month, talagang ang laki niyan compare sa mga banks. So, ibig sabihin na surpass pa natin yung mga bangko like nagbibigay lang ng 0.05% annually, di ba? Okay? Kung negosyante ka, okay, or gusto mong kumita like 5% a month in your personal trades, not bad. Okay? Magkakaroon ba yung mga ibang negosyo or businesses ng 5% return in just 1 month? Walang ganun, di ba? Very conservative na nga yung 5% or 10%. So sa akin, ang ini-aim ko like 10 to 15%. At sa mga nakakapi rin, syempre, okay? Ganun din yung inaasa nila na profit. Pero yun nga, ang nangyari, nagkaroon tayo ng drawdown. Maliit lang naman, 13%. So recover tayo, ganyan talaga ang buhay, di ba? May mga losses din tayo. Hindi porket magaling tayo, di ba? Or matagal na tayo sa industry is hindi tayo naglo-loss. Malaking kalokohan na po yung hindi tayo maglo-loss. Okay? Ayan. Yung daily, monthly, and drawdown natin dito. So, paano nga ba siya i-connect, coach? At may bayad po ba yan kapag pumunta kami sa MyFX book? So, wala pong bayad yan. So, ang gagawin nyo lang po, punta kayo ng portfolio. Once na meron na kayong account dito sa MyFX book, ayan, kahit Google lang yung gamitin nyo, ayan, so marami tayong portfolio. Ang gagawin nyo lang po, punta kayo ng add account kung first time. So, hindi lalabas yung mga yan. So, add account lang yan. Pupunta dito. So, add account. Clinic ko na yung add account. And sabi niya dito, may platform. So, sa may platform, i-click nyo lang pababa. Ang una nyo pong hanapin dyan is yung MT4 or MT5 auto update. Huwag po itong live update. Kasi itong live update, guys, may bayad po yan. Like $5. Pero ang advantage niyan, kung ano yung in-execute mo, magda-direct na kagad. So let's say sabihin natin nag-sell ka ngayon tapos nag-profit, magre-reflect na siya kagad din sa may FX book po natin. Pero kung auto-update naman within 24 hours pa, medyo may delay siya compared dito sa live update. Ayan. So, sabihin natin nagla-live trade na kayo or nagde-demo kayo at gusto niyo makita yung inyong records of trade. Ayan, punta lang kayo ng MT4, MT5. Sabihin natin, mas komportable ako sa MT4 kasi may MT4 na ako, ganyan. Kung ano yung inopen ko sa broker natin. So, MT4. Sabihin natin dito, MT4. And may MT4 na ako, ang gagawin ko, ayan, lalagyan ko ng name. Alex, live. Kahit ilan po yan, demo or live. Pwede kayo mag-open ng mas marami. Alex, demo account. Lagyan kong pangalan.
or sabi natin, Trend NFX account. And syempre, dito, nilagyan ko na ng name. I-drop down ko, nakalagay dito broker. So kung ang broker natin, syempre, Vantage. Vantage Market. And server, make sure sa server po tama kung ano yung in-email sa inyo. Sabi natin dito, ano na yan? Vantage MT4. Every time na nag-open tayo ng account, nag-i-email po si broker natin ng ating credentials. Sabihin natin MT4 demo account. So gagawin ko, kakopy ko lang tong account. Kakopy ko lang. Tapos punta ko doon sa may FX book. Dito muna. Account number, ayan. Tapos ano daw yung server? Vantage International Demo. Pwede nyo namang sundan kahit ngayon. Demo, ayan. Investor password. Pwedeng ito. Password to. Entry for password. So, kakopy ko lang yung paste. Tapos, babalik ako na my FX book. Okay. So, nilagay ko na ng name. Broker ko. Make sure na tama po to or mag-match. Kasi kapag hindi po nag-match, kahit isa po dyan, ang mangyayari is hindi po siya mag-recreate ng account. So, subukan naman natin. Yan yung magiging challenge natin guys at dyan natin makikita yung performance ng trade nyo. Mapa-live or demo account po. So, mute lang muna natin sila. Please mute. Para kapag nag-start na tayong challenge, ilan yung participants, di ba? Makakuha ng house and lot. Ayan. House and lot kaagad yung premyo, no? And brand new car. So, create account. So, kung mapapansin nyo, nung clinic ko na, all goods na, nagkakaroon dito ng loading area connecting to your account at lalabas na po yung records ng trade nyo. Since demo lang naman yun for educational purposes po. Ayan. So, medyo matagal lang. Ayan. So, sabi niya dito, account already exists na. Mayroon na. Kaya ayaw niya na mag-connect. Yun nga lang, hindi ko alam dito kung saan dito. Ang dami kasi. Alex Demo account. So, tignan nga natin to. Ang laking drawdown, no? So, sa demo yan, for educational purposes, guys. Okay, nandito ba yung demo natin? Okay. So, ganyan, makikita nyo. Ayan, Alex demo account. Yung equity growth, makikita nyo dito. So, ibig sabihin kapag pababayan, you are inconsistent pa rin. So, December 19, December 27, ganyan. Okay. Yung balance, makikita natin dito, yung gain, ilan nga ba yung nagiging gain natin kapag positive green yan, daily natin 0.0%, monthly is negative 1%. Yung drawdown, ito yung drawdown dapat below 20. Okay, below 20 yung drawdown natin. Deposit, yung naging profit natin. Dito yung P&L, profit or loss, which mean is negative ng 1,146 ng 100,000 US dollar. Kasi malaki yung account eh. Kaya ang naging negative niya lang is ang negative niya lang is 1.1% nung 100,000 US dollar account. Okay? So pababa. So kapag pataas yan, kapag pataas yung equity growth, so sabihin natin December, ito, maganda yung performance. January, ito maganda. Ang packet ng packet. Itong mga swing low and swing high niya, ang po yan. Okay? Yung mga swing high and swing low po natin. Ba't kaya? Merong hindi makapasok. Okay. Ayan siya guys. So, yan yung magiging task or assignment natin. I-connect nyo sa my FX book at isa-isay natin yan. Isa-isayin po natin yan doon sa ating community discussion. Ulitin po natin ang VIP recorded session. Hindi po kayo makakapag-message. Doon po kayo mag-message sa isa nating group. So, dalawa lang naman po yung group natin. Okay?
para makapag-share din tayo sa mga second batch natin, yung mga first batch ng mga trading ideas and analysis niyo po guys. Huwag po kayong mahiya na mag-share ng mga ng inyong analysis. Wala pong tama or mali. Okay? So naghahatakan po tayo dito pataas, hindi po pababa. Ayan. Lahat po tayo student ni market. Walang magaling or ano dito. Walang magaling or ano. Bobo, ganun na term to. Ayan. Gets na po ba ito yung my FX book natin? Since recorded naman po ito, pwede nyo pong ulitin how to connect dito sa ating my FX book. Pwede kayong mag-open ng multiple demo or live account. At sabi nila dito, maganda sa live na coach, sa demo hindi ako natatalo kasi walang emotion. Pero pag live iba na, may kaba. Exactly. Ako nga rin po, nung nag-umpisa po ako, talagang nag-live na ako. Maraming losses din kasi nga hindi ko pa alam yung ginagawa ko, nagba-buy or sell lang ako at kakapanood ko ng YouTube channel sa YouTube Academy pero nalilito pa rin ako still kung ano nga ba yung gagawin ko. Okay? Ang ginawa ko lang dyan is pinag-aralan ko talaga siya ng mabuti. I have a mentor before na tinuruan ako at in-apply ko yung mga turo niya, strategy niya at almost like I think 1 year din na inconsistent ako. Pagdating nung 2 years ko po is doon na ako naging profitable, funded trader, fund manager na nag-handle ng mga malalaking account at kumikita syempre on my personal trades like 3,000 or 5,000 US dollars. So syempre hindi natin in-hype yan. Um, ang catch nga lang dyan is pinag-aralan natin siya ng mabuti. At yun yung naging investment natin. That's why naging full-time trader na po ako at yun na po ang aking hanap buhay. Okay, so I think in the future ganun din po kayo guys, 'di ba? Yung iba nga ang mahal-mahal nung mentoring, wala naman natutunan like uulit-ulitin mo lang papanoorin yung mga videos, 'di ba? At wala kang mapagtanungan unlike sa ating community. May mga iba pang group like 100,000 100,000 pesos or 50,000 pesos. Ayan, yun lang, course lang. Yung ulit-ulitin mo. So sa atin, meron tayong weekly session which is lifetime naman po itong access natin dito. Okay? Ayan. Any question? Baka may mga question po kayo bago natin mag-proceed dito sa ating topic. Nag-jump na naman tayo din sa ating topic. By this week, kapag may mga high impact news, magla-live trade tayo. Ayos po ba sa inyo yun? Ayan. Mukhang hindi okay, no? Alright. So, going back, change of character, ayan. Kung mapapansin nyo, nagre-create lang siya ng mga higher high and higher low. Yung double H higher higher yan. Yung HL higher low, higher high, higher low. Nag-break niya ulit, nag-break dito, nag-break dyan. First break, second break, third break, and yung pinaka-highest point, sabi natin, gold all-time high yan. All-time high or ETH. Tapos dito na pala siya nag-choke. Kumbaga parang gold ngayon, di ba? Nagkaroon ng choke. Ayan oh. Ayun, bumabalik na naman si gold. Nag-up and down lang siya, guys. Okay? Ganun po siya. And then, another break of structure. Continuous na siya. Okay? Ngayon, bumabalik si gold. Sorry dito. Ayun, bumabalik si gold. Kasi nga, kung nag-sell kagad tayo dito, tapos without confirmation on this level or area, umakyat na siya, di ba? More on patience and timing tayo. Kasi yung high quality setup lang. Ayan. At wag nating i-connect yung mga naging losses natin kasi stressful, di ba? Pag iniisip lagi natin yung mga losses natin at gusto nating bumawi, mag-revenge trade, mas doon tayo nadadali. Ang gawin lang po natin, uh, recover lang. Huwag nating ini-aim yung profit kaagad. Kasi nga galing tayo sa losses. Okay? Order block or OB na tinatawag. So ano nga ba yung order block? Yung order block is the last opposing one or multiple close candle before a strong directional move, the last sell candle. Ibig sabihin, ang order block, dito yung area kung saan
pwedeng ma-block yung price at mag-react siya. So kung mapapansin nyo dito, paano natin ma-identify yung bullish order block? Ang bullish order block is nagkakaroon ng consolidation after the impulsive move at pagdating yan, i-extend lang natin yung line na yan, yung graph, dito nag-react siya doon sa ating OB. So coach, ano yung tanong dito? Anong time frame nga ba ulit natin makikita yung order block? Yung order block po, makikita natin yan on any time frame like 15 minute, 5 minute, 1 minute, or 1 hour, 4 hour. Pero ikaw coach, saan mo nga ba tinitignan yung mga order block natin? Yung tinitingnan natin yung mga order block natin yan into a higher time frame at doon tayo nag-execute ng mga levels natin. So mapapansin nyo, di ba? Bilnak niya yung price tapos sumakyat. So it's a high quality setup. So kung dito sabihin natin at coach late na ako nag-entry ng aking buy position pero napansin ko na nag-react siya dito dahil may wick or buntot ng candle. Okay, so ganun po natin i-confirm yung order block. So maghanap naman tayo ng area kung saan pwedeng magkaroon ng valid order block. So sabihin natin dito, ito yung posible nating maging order block. Okay? So paano natin nasabi na valid order block siya? Nag-consolidate dito, nag-impulsive, tapos ito yung OB natin at nagkaroon ng isang wick candle. Magiging valid pa ito kung makikita natin yung susunod na opposing candle or next candle po natin. If naging bullish siya, it's a valid order block. Hindi magiging valid ang order block once na nagkaroon ng breakout dito. Ang highly suggest ko dyan is kapag magiging valid na at mag-enter tayo ng ating buy position, hintayin pa po natin yung next candle or bullish candle or green candle po. Okay? Okay po, sa 16 merong high impact news. Syempre, magla-live trade na tayo niyan, di ba? Technical and fundamental trading. Yung fundamental trading, di ba? Grabe yung singil naman ng mga yon. Fundamental trading. Ha? 'Di ba? Sa atin walang talagang one time payment yung learnings natin. All right. Retest breakout. So gets naman po yung order block natin. Yun po yung ating tinatawag na bullish order block. So bakit siya tinawag na bullish order block? Dahil nga we are looking for bullish reaction. So dito naman pwede rin itong maging valid order block, itong new all-time high natin dahil there's a multiple price rejection. Paano natin nasabi na multiple price rejection? Dahil nga may mga wick po dito or yung buntot ng candle na indication na nagre-reject yung price. So all-time high, tapos nagkaroon ng consecutive bearish candle. Okay? Ayan. So kung may mga question kayo, let me know po. At pwede nyo na rin syempre mapping charting yan. Sanayin na rin natin yung mata natin mag-charting mapping sa TradingView or sa ating MT4, MT5 platform. Ayan. So yan yung bullish order block natin or OB. Minsan ang ginagawa ko dyan, ito, naglalagay ako ng text para mas matandaan ko, OB. Ayan. OB. Order block. Tapos dito order block. Tapos ito imbalance. Ayan. Next is yung area of interest natin. Yung mga area of interest, pwede siyang maging break of structure, pwede siyang maging impulsive. Ayan. Kung saan doon tayo nagre-react at nagaan nating mga price. These are the areas where expect the price will react, sabi niya nga dito. And has the possibility to reverse the direction. So yung itong OB ko pwedeng maging AOI yan or POI. Almost same lang naman sila. Area of interest or point of interest po natin itong mga order block. Dahil dyan mostly nagre-react yung mga price at dyan tayo nag-enter ng ating mga trade setup. Okay? Yung imbalance. Okay? So sa imbalance naman, part pa rin siya ng smart money concept. Sa imbalance is an area of unequal market moves where the only buyers and sellers exist. Mostly nakikita natin yan tuwing saan? High impact news. Biglang bagsak.
Okay? Biglang bagsak, biglang angat. Uulitin natin, coach, saan naman pwedeng makita yung imbalance? On any time frame. Kasi minsan nalilito tayo kung anong time frame nga ba. Yan yung mga highly frequently asked question natin. 'Di ba? Kasi pag lumipat-lipat ka ng time frame, kahit ako rin po nung when I was newbie, nalilito ako. Kakapanood ko ng YouTube. Tapos ito, nag-ano lang sila pero yung time frame hindi nila pinapakita, 'di ba? Kung saan nila ina-execute 'yon. So sa atin guys, any time frame valid po siya. Pero the more na nasa higher time frame ka, mas kitang-kita mo yung market structures. Okay? Pero kung scalping naman ang gagamitin natin na imbalance ito, mapapansin nyo, nagkaroon ng sudden impulsive move. Coach, ito yung 8:30 p.m. news nung nakaraan. So, ibig sabihin yan, impulsive seller. Kapag nagkaroon ng impulsive seller, ma-fail niya po itong gap na to or yung impulsiveness na yan. So, yan yung tinatag nating imbalance. Kapag na-fail niya na yung imbalance na to, magiging balance naman na the law of supply and demand. Pansinin nyo, finil niya imbalance. Hanap tayo dito naman into, okay, sabihin natin gold, 1 hour time frame, may mga imbalances dito. Ito, kita nyo, itong malaking candle na to, bullish candle, tapos unti-unti niyang nag-drop, nabalikan. So, ibig sabihin, yan yung imbalance natin, valid imbalance. Tapos ito na naman, kita nyo po ba, yung impulsive na yan, imbalance. So, ibig sabihin, there's a possibility na balikan niya po yan. Kung hindi niya po binalikan, nag-drop yan, sa mga susunod na araw niya, pwedeng balikan yung imbalance kasi nga sa 1 hour time frame. Ito, may mga imbalance, na-fill niya na yung gap, na-fill niya na tong imbalance na to, yung mga impulsive na yan. Kasi kung titignan natin into lower time frame yung mga imbalance, pwede rin eh. So, sabihin natin 15-minute time frame. I-apply nyo lang lahat guys. Na-identify yung break of structure, tapos ito imbalance, na-fill niya. Gets po ba? At yan din yung makikita natin sa discussion natin, sa open discussion community natin sa Telegram. Pa-send lang po nung inyong mga chart na na-identify niyo yung break of structure and imbalance. Okay? Ayos po ba yon? Na may magsasend ng chart po nila ng imbalance, break of structure, in chalk at yung market structure po natin. Medyo strict po tayo sa ano guys, okay? Sa mga assessment po natin, napaka-importante po niyan. Kasi kung hindi tayo mag-strict doon, magiging baliwala din po, 'di ba? Yung mga enrollment fees nyo po. Okay? Ayan. Alright. And ito, yung imbalance natin guys, na-fail niya na naman. Pansinin nyo, nagkaroon ng consecutive bullish candle tapos unti-unti niyang binabalikan. Yung mga small candles na to, binalikan niya pa rin yung imbalance. So, ibig sabihin, kung nag-sell ka dito, nung umakyat, bigla siyang umakyat pero nag-sell ka, scalping lang yung ginagawa mo or intraday or swing mo, binalikan niya pa rin yung sell mo. So, nag-break even ka pa rin. Or kung nag-sell ka, tapos dito nag-sell ka ulit, nag-sell ka dyan, okay? Yung greed approach natin, if matatandaan nyo yung greed approach natin, pwede. Pero delikado dito talaga sa gold eh, yung greed approach natin. Kasi nga, anytime soon, hindi niya mababalikan yun. So sa grid strategy natin, talagang kailangan mo ng matinding focus dyan guys. Especially kung ina-apply mo sa gold. Highly suggest ko yan dun sa mga forex major pairs po natin. Ayan. Gets po ba yung mga imbalances natin? Okay, para maging balance siya. So like this one, ito, imbalance, extend natin, ayan, binalikan niya. Si imbalance, binabalikan niya, pero yung X mo hindi na, di ba? Parang ganun yun. Alright? Baka may mga nakarelate na naman dyan. Ayan. Sex hindi na binalikan pero si market binabalikan pa tayo. Yun yung, ano doon, matindi doon. Point of interest,
Yung point of interest natin, it's also called DP or decision point. Yung mga decision areas natin, like sa POI, yung nabanggit natin, the support and resistance, all-time high, point of interest and AY, almost the same lang po yan. Ito, yung fair market value ng 50% or yung um, sabihin natin like the high, low, and the middle. Okay? So sabihin natin, alisin ko yan. Alisin ko rin to. So dito nasa ranging area tayo. Mapapansin niyo nasa ranging area tayo. At kung gagamitan ko dito ng asa ng tools yan. Fixed range volume profile or footprint na tinatawag. Ito yung um, supply level and then this is the demand level. Kasi nga ranging area to. Pansinin nyo. Ito yung mas in demand na price. Kapag nagkakaroon ng in demand price, bumabalik lang siya dito sa ranges area. Kumbaga pag bibili ka ng sibuyas ditong price yung in demand niya. Yan yung gamit ng fixed volume profile or yung footprint na tinatawag. Pero mayroon pa tayong ibang strategy which is the footprint strategy para hindi mo hinuhulaan kung magbabay ka na ba or mag-sell ka. Okay? Yun yung nasa, I think pinakahuli na yun, yung master class natin about the footprint. Pero ang goal kasi natin ngayon is yung for navigation matuto kayo or masanay po kayo to navigate at mag-mapping charting. Ayan. At inaayos natin syempre yung sistema ng pagtitrade nyo kung natuto ba kayo dun sa pagkakamali, di ba? Or still matigas pa rin yung ulo or hindi pa rin nagtat-follow ng trading plan. Sa atin at sa atin pa rin kasi nag-uumpisa, okay, yung improvement natin. Going back here, ito na yung in demand. Ginamit natin yung fixed volume range profile. So coach, saan nga ba makikita yan? Nandito lang siya sa uh, left corner. Left corner natin. Okay. Ayan. May alam na ba ditong gumamit ng trading view? May gumagamit na. I think may nakita ko gumagamit na ng trading view. So pwede nyo ayusin lang dito sa settings. Yung time, make sure na tama yung time. UTC, kung anong area ka. Ito may bayad yung may bayad kapag ayaw mong nadidelay yung price. At may bayad kapag gusto mong maglagay ng tatlong indicator. Okay? Maraming indicator. Pero sa akin, since free lang naman ito for charting and mapping ko, ayan, dalawa lang yung pwede kong ma-install po dito na indicator. Okay? May bayad. Exactly, may bayad yan monthly sa TradingView. Pero sa akin, free lang po ito yung ginagamit ko. At may mga ads dito kapag free na lumalabas. So, fixed volume, ang kinaganda sa indicator, malami kang malalagay na indicator dito. SMC indicator, ito, Smart Money Concept, Lux Algo. Itong 63K, ibig sabihin, 63,000 traders ang gumagamit ng Smart Money Concept, Lux Algo. Ito, 20,000, order block finder para hindi ka na mahirapan, ma-identify mga valid order block. Ito, 10.1 thousand people ang gumagamit naman itong color volume bars na ginagamit ko rin. At itong Smart Money Concept Lux Algo, 63,000. Isa rin ako sa gumagamit. Okay? Ayan. So, inalis ko na yung fixed volume range profile. Gets naman po yan. Kung papansin nyo, the more na mas malaki yung bars dito sa um, left corner natin, okay, nag-range na yung price kasi nga in demand na siya. Kapag lumiliit naman yung bars or yung footprint dito sa baba, nagkakaroon naman ng sudden impulsive guys. Okay? At syempre, mayroon pa tayong topic about the footprint sa mga susunod na session. Pero magiging first assignment po natin, lahat po dapat mag-participate dito sa ating
Telegram community. First assignment, connect sa MyFXbook. MyFXbook. Panibago na lang po ang gawin nyo. Okay, mag-open lang kayo ng another demo or mag or live tapos transfer nyo yung balance para panibagong MyFXbook. Okay, account. Kasi pag kinonect nyo yung existing yung MT5 or MT4 na nagte-trade na kayo, automatically lalabas na kagad dun yung ano nyo, yung drawdown nyo or yung naging percentage ng trade nyo for this month. Ang goal natin, 6 months na yung equity curve pataas. Kaya nga yan yung magiging assignment natin. Kahit marami kayo, iisa-isain ko po yan. Iisa-isain ko rin kayong EPPM. Di ba? So marami po akong oras kasi trader po ako. Okay. Nagbabantay lang din naman ako ng aking mga trades. Ayos po ba sa inyo yan? So 6 months ang goal natin. Walang ibang gumagawang mga mentors nito na grabe, di ba? Yung uh, talagang titignan yung progress ng mga trades ng student nila. Kasi yung iba, sa mga naririnig natin na talagang once payment, nagbayad na, hinahayaan na. Okay, so sa atin, hindi po ganun yung culture po natin. Tulungan culture po tayo dito until maging consistent at yung kayang-kaya na mag-trade on their own. Okay? So 6 months na learnings and progress ng ating trades. Kapag pabagsak yan, nako, patay tayo dyan. Baka may mga adjustment na gagawin natin. Baka it might be emotion or strategy or lack of risk management or hindi pa rin kaya mag-cut loss ng manual trade, multiple orders, inconsistent lot size, ganyan. Maraming reason. Okay? That's why I'm here as a mentor para i-guide ko po kayo. Ano nga ba yung mga dapat nating gawin? Mag-recreate lang muna tayo ng ating system, guys. Ma-master lang natin yung system natin. All goods na po tayo dyan. Ganon din po yung ginawa ko. At wala nang ibang secret recipe na na ganito strategy, 'di ba? Strategy lagi kasi yung nagiging front nila. So sa atin dito, which is the trading edge system natin. Okay? Gets po ba? Yan. So inefficiency indicates the lack of buyer seller in price action leaving this equilibrium. Ayan, hindi ko ma-pronounce. And yun yung mga gap natin, guys. Yung pinakita nating gap dito kanina, ito, pag may nakita kayong ganyan, mostly sa mga Asian opening yan, nagkakaroon ng gap dito. Okay? So sa akin, Philippine time, pag open ng, napapansin ko yan, sa ibang broker, ganyan, mayroong, slippage. Tapos yung slippage na yan, pwede niyong balikan. Or gap na tinatawag. Liquidity, ito yung pinaka-importante sa lahat. You need to identify the liquidity or else you will become the liquidity in the market. Ang hinahanap lang naman ni market is yung liquidity areas kung saan mostly tayo nagiging target, the 5% sa market. 5% lang tayo, guys, ha. Kahit pag samasamahin natin yung million traders sa buong mundo, 5% lang tayong liquidity at tayo mismo yung nagiging target ng market. Okay? So think like institution. Paano nga ba mag-trade yung mga institutions? 'Di ba? Ibig sabihin, we are competing against the trillion or billion of dollars. Pero ikaw gusto mo kagad is 1 billion US dollar yung kikitain mo. Pero yung mga 1 billion US dollar, ang goal lang nila is by percentage per month or per week. That's why we have the MyFX book para maging aware tayo doon sa ating risk and money management. Okay po ba yon, guys? Okay. Ang goal ng market is yung fuel. Tayo yung nagiging fuel. Yung mga losses natin, okay, kung bakit tayo naglo-loss, kumbaga sila yung market maker. Sila yung mostly the participants in the market. Kahit wala nga tayong retail trader, gagalaw pa rin tong market eh. Kahit hindi ka mag-trade. Kahit hindi ako mag-trade, gagalaw pa rin yung market. Kasi nga, 5% lang tayo. Okay, yung 95% mga big players na yan. Mga central banks, hedge fund, institutions, broker. Okay, tayo 5% lang. Ayan. Kailangan ng liquidity sa market para mag-run.
Inefficient price action, inefficient price action or balance, yan yung mga imbalance natin. Nagkaroon ng news, impulsive or sudden large volume of seller or buyer, nagkakaroon ng imbalance po dyan. So, kailangan niya pong ma-fill yung gap na po niyan. Kumbaga ito, inefficient price action. So, mapapansin nyo, this is the imbalance. Marami lang mga term, di ba? Nalilito tayo. Pero when it comes to SMC, ito po yung imbalance natin. So, consecutive 3 candles naman dito. Walang nakalagay na time frame. Sabihin natin 15-minute time frame or 5-minute time frame yan. Nakita ko na may imbalance dito. So, ang gagawin ko, hintayin ko muna yung mga area dito. Kumbaga, kung ako ay magtitrade niyan, this is the support level or demand level. Tapos, dito ako mag-enter ng aking buy. Nag-react na nga siya. Ang una kong confluence na sa support level ko siya. Pangalawa, nakita ko yung imbalance, IMB. Kaya, ang naging bias ko is buy. And then, suddenly, umakyat siya at na-fill yung gap. Okay? So, dalawang strategy yung ginamit ko, which is the support and resistance level or ring level and the imbalance. Susundan at susundan mo no matter what happen. Kung ano yung natutunan mo at yung execute mo. Okay? Ayan. Na-fail niya na yung gap. Tapos, efficient price action naman. Ito yung naging efficient price action. Walang nagkaroon ng sudden movement. Okay? Impulsive na two or one large candle. Makikita niyo naman sa body of candle. Baka ito, coach, isa yan sa mga imbalance. Okay? So, dito may price rejection kasi ng week. Kung naging bearish pa ito, pwede siya maging imbalance at pwede niya pang ma-fill yung gap na yan. Okay? May mga question po ba kayo? Let me know po. Wala po ba? Yan. Yan yung mga munang ipapractice natin. Huwag po tayong fair value gap. Yes. Coach, yung fair value gap at imbalance, same lang. Yes, almost the same lang sila. Ang dami nga lang terms kaya minsan nalilito din tayo, 'di ba? Iniiba-iba nila yung ano eh, yung pangalan eh. Ang dami mga YouTuber na kung ano-ano yung ginagawa nila, ano-ano yung sinusulat nila sa trading view nila, tapos ituturo nila, tapos ibebenta nila yung full course. So, sa atin, sinisimplified natin. Mostly mga Amerikanong trader. Tapos nag-reflex ng kanilang mga pera, di ba? Okay. Ang dami. Yan. Yung mga real trader talaga na mga YouTuber, si Trading Geek yan. Yan yung nung nag-umpisa ako, almost rich to rag siya eh. Talagang nag-focus siya into learning. Tapos yung execution, maraming losses din. And right now, si Trading Geek na maraming followers, isa rin sa mga idol ko yan, si Trading Geek. Singaporean siya na kumikita ng like thousands of dollar a month. Okay? From zero to hero siya eh. Sinusubaybayan ko lagi yung kanyang I mean YouTube channel. Okay? So pakita ko ba sa inyo yung ano ni Trading Geek? Trading Geek. Pakita ko lang guys ha. Baka mayroon lang kayong makuhang ano. Ayan. I-meet lang natin. Ayan. So, yan po yung kanyang YouTube channel, Trading Geek po. Dito, sinimplified niya lahat ng bagay at ganun din. Kumbaga, parang kumbaga nung nag-start ako, siya yung naging mentor ko from the simplest way. Okay? At madaling matutunan. Okay? Ayan, so si Trading Geek. Dito, na-realize ko na sinasabi niya na sinisimplihan niya lang lahat ng mga bagay. Okay, like the SMC. Ayan, napulot ko rin sa kanya yan before. Okay, from rich to rag. So, totoo po yung naging istorya ng kanyang buhay at yun din yung ginagaya ko. At nagaya ko na syempre. Dahil dito sa forex trading, nakapagpundar ako ng bahay sasakyan. Ano pa? Investment like other businesses. Okay, 'di ba? Dahil nag-focus ako doon sa aking trading strategy, sa aking edge, kahit may mga win or losses diyan. Okay? And of course,
syempre kung may YouTube channel si Trading Geek, may YouTube channel din ako. Yun nga lang kakonti lang yung followers. Pero syempre in the future dadami, 'di ba? Yan yung mga naging last ano natin, in-upload ko about the basic forex trading analysis, non-farm payroll at mag-upload pa po ko ng mas maraming video para makatulong sa ating mga kababayan na nag-start dito about forex trading and crypto trading. Paano nga ba kumita step by step. Okay? Ayan. And since this is recorded session, isisend ko po ulit ng recorded session po natin. And by Wednesday, dapat makita na po natin ang inyong MyFX book at nakikipag-participates po tayo doon sa ating discussions. Okay? Ayos po ba yun? Ayos po ba sa inyo yun? Yung may mga assignment tayo or assessment para lahat. Please type 1 nga po. Okay? Yun yung mga knowledge natin, 'di ba? Yung knowledge kasi hindi yan ano, hindi nakukuha yan eh. Yan yung kahit yung pera natin nakukuha yan, pero once we have the enough knowledge about trading or everything, 'di ba? About investing, about copy trading, about financial, kahit maghirap tayo, babalik pa rin tayo doon eh. Kahit anong gawin natin kasi alam natin yung ginagawa natin. Alam dito sa financial industry, hindi tayo maluloko ng ibang tao at pwede pa nating ipamana sa ating mga anak, apo, or in the future pa. Okay, na ganito pala, nakalaki yung opportunity sa financial market at hindi siya mawawala pala lifetime. Okay, yung knowledge nandyan siya. Kaysa, di ba, invest ka dito, invest, hindi mo alam kung kasiguraduhan na kikita ka ba or hindi. 100% daw per week or 50%, di ba? Ang daming ganyan. Nagsilabasan na. Kasi nga, mostly mga Filipino gusto ng easy money. Okay? Kaya sila nag-invest ng ganyan. Ayan, so may question si nating A142. May mga question po ba kayo? Pwede nyo pong i-open yung mic or camera nyo? May question po ba? Huwag po kayo maiya para minsanan yung questions, di ba? So, si Sir Efren, pang Sorry may po, question. coach. Na ano lang, napindot lang. Binabago ko yung name ko. Kala ko O, matindi palit yung pala na. question ni Sir Efren eh. Okay? Para mukhang Palit akong magre-ready ako profile. or baka may profit na malaki si Sir Efren kaya nagtaas ng kamay ano. Hindi lang po, Okay. coach. Mm. Ayan, may question pa. Coach, SMC strategy sa competition, any strategy yung magiging competition natin. Mag-open lang tayo ng 1,000 demo account, i-connect natin sa my FX book. Tapos, ang starting ng ating challenge is by next week na, ng Monday, para makapag-prepare po tayo. Kung ilan po yung participants po natin at kung sino yung nakakuha ng malaking percentage. So, sabihin natin si Sir Efren, 20% compare doon sa mga 10 nag-ano ng challenge. Depende po yan, kahit 100%, 200%, basta yung pinakamataas na percentage yung nakuha niya for this month. Okay? Ganun po yung magiging competition natin para mas masaya. May mga first place, second place, third place, and yung champion po natin. Coach, yung SNR pwedeng i-combine sa imbalance sa pag-enter? Yes, kino-combine ko lang din po. Yung pinakita ko po sa inyo kanina, ito nga po yung pinakita ko. Ulitin ko po ah. Okay. Pakita ko po. Pwedeng combine sa imbalance. Ayan. So kung mapapansin nyo, yung question ni Sir Kokoy, coach yung SNR, pwedeng i-combine. So dito, i-combine ko yung support and resistance. Ito, support, di ba? Pansin naman natin na multiple price reactions. Tapos may kita pa tayong imbalance. Doon napapasok kasi yung bias natin. Baka tanong ka ng ibang trader, pre, ano yung bias mo for today? Bias ko, baka Bosel. Ano yung Bosel tuloy? Buy and sell na sinabay. Buy. Yan. So, buy yung entry ko. Bakit buy, pre? Kasi nga, na-identify ko yung support and resistance or yung support dito. Tapos may nakita pa akong imbalance. Kasi two different thing yan eh. Support and resistance strategy at yung SMC is under, yung imbalance under SMC yan. So, pwede po natin i-combine. Yun nga po yung sinasabi ko sa inyo. Lahat po ng mga natututunan nyo po sa akin, sa YouTube, or everything else, pwede na po natin i-combine.
So, dalawang strategy yung ginamit ko dito, SNR and SMC. Okay? Tapos, ilalagay ko na naman trend line. Tapos dito, trend line. So, tatlo na. Di ba? Tapos, indicator. Ito, indicator ko, moving average. In-indicate niya yung moving average kasi yung moving average nasa baba, di ba? Yung line, MA. So, apat na. Okay. Dito naman, yung moving average niya, pakyat. So, SNR, in balance, positive, positive na pabay siya. Tapos, moving average, MA, na indicator, naglagay ako, positive rin siya na pabay. Tatlo na yung naging confluence ko, which is yung mako-convert ko siya into bias. Coach, pwede baguhit ng support and resistance. Okay. Sige. I-guhit daw natin yung support and resistance. Okay. Si gold, oh. Bakit gold ayaw niyang bumaba? Hanap tayo ng ibang pairs. BTC sa mga crypto. Ako, pwede akong crypto. Pwede akong maging forex trader. Diba? Dito kasi sa crypto, mabilis ang pera dito eh. Hanap tayo ng support and resistance. GBP USD sa forex naman tayo. Yung support and resistance, guys, ito. Kung saan nagkakaroon ng multiple price reaction or yung nire-respect niya yung level po natin. Support level or demand level kapag SMC naman. So kung mapapansin nyo, dito sa support level, 1, 2, 3, 15-minute time frame po ito Dito hindi siya nag-react. But still valid support level. So sa taas naman, dito naman, it's a resistance level. So sa resistance level po natin, ayan. So extend lang po natin yan So 1, hindi umabot. It's okay. 1, 2, ito hindi rin umabot pero valid resistance din po siya. At ang nangyari, dito nagkaroon ng breakout. Yun yung mga tinitignan natin every time na tumatama yung price dun sa resistance and support level. Instead na butasin niya dito sa support, ang nangyari, dito siya nagbutas sa resistance level. Ang resistance and support level is nagkakaroon siya dito ng mga sideway movement which is dito nire-respect yung price bago siya magkaroon ng sudden impulsive breakout pataas or pabagsak. Kasi kung ano yung mas malapit sa kanya, sabihin natin dito sa resistance, papunta na yung price, okay, ito, paunti-unti siya papunta ng resistance. Ang gagawin ko dyan, pag nagre-react siya, magre-retest ako. Dahil dalawa lang yung magiging bias ko dyan. It's either magsisell ako once respected or magbabay ako. Ano nga ba yung magiging natin dito, magiging application natin or ma-apply natin na candlestick pattern strategy, ulitin po natin, yung yung tinatawag na consecutive candle. So dito sa resistance level, magkakaroon po ng 2 consecutive or more candle para maging valid na nag-react siya dun sa resistance level. Yun nga lang, ang nangyari, dito siya nag-breakout at consecutive candle na. Bilangin nyo, 1, 2. Tapos sabihin natin, nag-breakout na pala, na FOMO ako. Okay, so buy, syempre. Buy yung gagawin natin dyan, di ba? Kasi nga, second candle na nag-create ng another bullish candle and continuation. Yan. At ang gawin po natin, extend lang po natin to. Pansinin nyo, umakyat tapos bumabalik na naman dito sa kulungan niya. Kumbaga sabi natin kulungan niya to, di ba? Kumawala na siya eh. Kumawala na siya. Ngayon, nagtatangka siyang bumalik dito sa sideway momentum. Kung gagamitan ko ng fixed volume profile, tingnan natin. Okay, ginamitan ko ng fixed volume profile, fixed range volume profile. Pansin niyo dito sa sideway momentum in demand price. Yan yung gamit ng footprint, guys. Okay? Ibig sabihin yan,
um, babalik at babalik. So yan yung magandang area kung saan pwede ka mag-scalping. Pero kapag humihina na yung volume dito, doon naman siya nagbe-breakout. Okay, so strategy, fixed range volume profile with the resistance support level. Okay, so pwede kong pagsamahin lahat ng strategy na yan. Pero ito, pag-aaralan natin to further, itong fixed range volume profile kasama yung CVD strategy. Medyo marami kasi yun at hindi pa ako nakakagawa ng ating presentation doon. Kasi nga, hindi tayo mahiling mag-create ng presentation. Ang gusto natin is yung reaction na kagad ng market. Kasi nga, ang market, pabago-bago po yan. Okay? At hindi na natin pinapa-sugar coating pa yung ating mga teaching. Okay? May mga question pa po ba? Coach, yung SNR yan, nasagot ko na, Coach. Yung competition natin will update po sa lahat ng student natin para hindi naman ma-motivate, di ba? Napapansin ko kasi na uh, ano na ano nangyayari? I think yung iba tahimik, ganun, or baka may mga problema sila sa mga trades nila. So, open naman po ako sa mga question, guys. Huwag po kayong mahiya. Okay? Para mag-guide ko kayo. Yung profit, kumbaga, sa GCs natin sa Messenger, mas active po kasi ako sa Telegram at dito lang po tayo sa VIP channel nagbibigay ng ating mga signals and update. Wala na pong iba. Okay? May mga question pa po ba before we end this session? 10:27, almost 1 hour may get din yung ating naging session. Wala na po ba? Sige po, yun lang po. Maraming salamat sa oras nyo. Huwag po kayong magsawa sa akin. Lagi nyo na lang ako nakikita every Monday and Wednesday, di ba? Okay? And I hope na maging consistent tayo. Tapusin natin yung mga tasks natin at yung mga full course, ulit-ulitin natin yan kapag may mga hindi po tayo na intindihan. Lagi po kayo mag-iingat. God bless po sa inyo. And in God's will, lahat po tayo maging profitable at kumita dito sa market ng totoong kitaan, 'di ba? Okay. Yun lang po, recorded session po ito. Isasend ko po ito after nung ating session. Maraming salamat po. Good night and God bless po sa inyong lahat.